Ang una ko kasing nakilala sa pamilya, mga kababayan talaga, si Senator Amy, bago si Marcos, si Kuting actually. Yung ginagawa ni Marcos Jr. ay ayaw din ni Senator Amy. So nandoon ako sa point na parang, baka ini-etchos lang tayo ni Senator Amy. Gigil ako. So pinipressure ko siya. Kasi alam ka naman ng Kongreso at Senado na si Romualdez talaga ang nagbigay ng pera galing sa kaba ng bayan. So I'm so happy, Senator Amy. I'm so grateful na ngayon ay nagsalita ka na bongbong kuting, okay? Na pulboronic, mga palangga. Hindi naman talaga dapat maging presidente yan. Alam ninyo, sa nakaka-follow sa akin, di ba, binubolja ko si Senator Amy dahil pinipressure natin siya. Remember, binigyan ko siya ng taning, parang palugit actually, na magsalita siya hanggang December 31 na lang kako sa nangyayari na pagtatraidor ng kapatid mo, pagtatraidor ni Lisa Smugs dito sa Taong Bayan at ni Tambaluslos. And itong January na ito, di ba, sinabi ko rin, pagbigyan pa natin si Senator Amy na magsalita, magsalita ng katotohanan. Kasi mga palangga, naintindihan natin na mahirap talaga magsalita against sa sarili mong dugo. Diba? Siyempre, iisipin mo bago ka mag-open ang iyong bibig, hanggat pwede mo ipatch up mo. So, the reason why, naiintindihan ko si Senator Amy, na minsan naiinis din ako sa kanya nga, dahil ang tagal niya magsalita. At for sure, kung napapanood niya to, maintindihan niya rin ako. Kasi, ang una ko kasing nakilala sa pamilya, mga kababayan talaga, si Senator Amy, bago si Marcos, si Kuting actually, di ba? Si Kuting. So, sinabi ko rin sa inyo sa mga nakaraang vlog ko, kung nakafollow kayo, 2017 ko nakilala si Senator Amy, nasabi ko iba mag-alaga si Senator Amy ng supporters niya. Hindi kanya, pag may mga concern ka, sumasagot naman, So, kaya nga, hirap na hirap akong boljakin si Senator Amy dahil galit ako sa ginagawa ng kapatid niya. Kasi alam ko na yung ginagawa ni Marcos Jr. ay ayaw din ni Senator Amy. So nandoon ako sa point na parang, baka ini-etchos lang tayo ni Senator Amy. Kaya nga, ang sinabi ko sa kanya in the past, I still have respect for your father and for you, Senator Amy. But you have to speak up for the Filipino people. Okay? And now, salta na nga siya patungkol dito sa pag-bribe ni Martin Romualdez, ni Tambaluslos, sa mga kongresista. Okay? Na nagbigay ng 20 million pesos para i-push ang People's Initiative. Paano i-push ang People's Initiative? Okay? Actually, nasabi niyo ng lahat, it's not People's Initiative, kundi politicians or Tambaluslos Initiative na puwersahin ang mga taong bayan na pumirma kapalit ng ayuda. Bago pa nagsalita si Senator Amy, mga palangga, at iba pang mga nagsalita, isa ito sa expose ko sa inyo ng December pa lang na nagbayad nga. Okay? Namigay ng una 2 milyong piso si Romualdez, ayon sa ating puting ahas, sa mga kongresista. Di ba? Pangregalo, pamasko, para i-push nga itong People's Initiative na ito para nga for ambisyon ni actually, hindi lang ni Tambaluslos, kundi ni Marcos, ni Kuting Jr. Wag natin siyang tawaging Marcos Jr., kundi Kuting ng Norte. Okay? So sinabi ko sa inyo na pagdating ng January, talagang ipupush ng mga kongresista, eto na nga, yung mga expose natin, naging balita na. So, I think a week or 2 weeks ago, in-interview din si Amy ni ABS-CBN, di ba? So, in-interview siya doon, kaya nga ano din ako kay Senator Amy, sabi ko, ano ba yan? Sabi ko kay Senator Amy, bakit hindi mo pa idiretso? Hindi mo pa tumbukin? Di ba?
alam mo naman na yung pinsan mo, ayaw mo pang tumbukin, dadadada. So, nanggigigil ako. So, pinipressure ko siya. Kasi alam ka naman ng Kongreso at Senado na si Romualdez talaga ang nagbigay ng pera galing sa kaba ng bayan. And this is graft and corruption, bribery, at kung ano pang pwedeng ikaso sa hinayupak na pinsan ni Senator Amy. So, dun sa interview na binura ng ABS-CBN, at for sure, inutusan na naman ni Romualdez na burahin yung interview ni Senator Amy like few hours ago, in-interview siya, hinahanap ko mga palangga, hindi ko makita. So, napag-alaman ko, ayon sa aking puting ahas, na inutos na naman ni Romualdez na burahin yung interview ni Senator Amy kasi doon, sa interview na yon, binanggit ni Senator Amy na galing talaga, pinangalanan niya na si Speaker Tambaluslos ay nagsuhol o nagbayad, nagbayad ng 20 million pesos per district gamit ang pondo ng gobyerno para pirmahan itong not People's Initiative, kundi initiative ni Lisa, ni Coting at ni Tambaluslos. Magkakasabwat pala sila, mga palangga. Imagine niyo, grabe, 'di ba? At ang ang opisina, sabi ni Senator Amy, ang opisina niya ni Romualdez ang nag-alok sa kada distrito. Doon sa interview na binura nila, na may nakita ba kayo? Wala akong makita, hinahanap ko bago ako mag-vlog eh. So ngayon, ito. Alright. Okay. So ngayon ang sabi ni Romualdez diyan, ang sagot ni Romualdez, binanggit ni Amy na galing sa opisina niya, nagmamarites lang daw. At sabi daw, bakit daw nakikialam ang Senado kasi tapos na raw yung trabaho. Mag-focus na lang daw ang mga senators sa kanilang mga trabaho. Hindi wag daw pakialaman yung People's Initiative. Di ba? Ang gusto nga ng mga ng mga senators ay maging part sila, di ba? Mag-join sila kung talagang magkaroon ng charter change. Kaso, gusto ni Romualdez sa utos ni Lisa at ni Coting ay sila lang ang magdedesisyon. Kaya nga nag-end up sila sa pagsuhol ng 20 million each plus 2 million nung Pasko, total of 22 million para makakuha ng mga pirma sa bawat distrito na total of 3%. And pagbayad o pagbigay o pagsuhol sa mga kababayan natin through ayuda. And again, without explaining to the Filipino people, to the voters, di ba, registered voters kasi dapat ang pumirma noon, di ba? So, hindi ina-explika kung ano yung pinirmahan nila, binibigyan ng 100, 500, 2 kilong bigas, something, pambubudol. So, I'm so happy, Senator Amy. I'm so grateful na ngayon ay nagsalta ka na straightforward. At salamat dahil nag-initiate ka na iimbestigahan mo at idadrag mo yung si Romualdez na pinsan mo sa Senado para pagpaliwanagin kung bakit ginawa niya yon. Sa hindi nakakaalam, actually, yung hindi nakakaalam, alam ko na itong kwento na ito. Kasi siyempre, matagal na rin naman tayong supporter ng mga Marcos. Yun nga lang, nabudol tayo. Alam nyo, ang demonyo talaga sa pamilyang Marcos, just the Marcos yung Ferdinand Marcos Sr., ang sumira talaga, sa totoo lang, ay ang pangalang Romualdez. Mga Romualdez. Sa hindi nakakaalam, yung tatay ni Martin Romualdez na traidor sa Marcos Sr., nung sila ay nasa Hawaii pa. Diba? Nung na-exile sila. Dahil ang sabi, naulinigan ko lang, mga palangga, na si Marcos Sr. ay galit na galit sa tatay ni Tambaluslos, ni Martin Romualdez, na si Kokoy, dahil si Kokoy ang nagpahamak sa
kay Pangulong Marcos Sr. Yun yung naulinigan ko. Kaya hindi yan pinapapasok na banyan sa bahay ni Marcos Sr., yang pamilya ni Romualdez at alam ni Senator Amy yan, hindi yan pinapapasok. Kapatid ni Imelda, yes, sabi ni Jory Severino, batang kapatid. Hindi yan pinapapasok ang tatay ni Tambaluslos sa bahay ng Marcos Sr. sa Hawaii nung siya ay kasalukuyang nagkakasakit, mga palangga, dahil nga sa ginagawang pagsira o pagiging anay sa pangalang Marcos Sr. At ito din, okay? Naulinigan ko din, mga palangga, ito mga mga information na dinala ko din, na ngayon ko lang ilalabas yung iba. Si Kuting Jr., talagang si Kuting Jr. na akala mo si Bongbong Kuting, okay? Na pulboronic, mga palangga. Hindi naman talaga dapat maging presidente yan. Alam niyo kung bakit? Ito lang kasi si Senator Amy, sobrang, syempre, gusto niyang sabi niya nga, i-redeem yung kanilang pangalan. Okay? Ang pangalan, and I believe ang intention ni Amy this time, naniniwala ako, na talagang not only to redeem the name of the Marcos, pero i-redeem sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Ngayon, mga palangga, nung time na si Marcos Sr. ay nasa bed, okay, ng time na yon, 1980s, 89, okay, bago siya namatay, di ba? Si Kuting talagang walang silbing anak. Walang kwentang anak dahil dying na yung tatay niya ay hindi siya mahagilap, hindi siya mahanap. Yan ang totoo. Hindi siya, kaya naman hindi mapigil ni Senator Amy na bigay siguro ang script doon kaya Direk Darrell, doon sa movie, na Made in Malacanang, na si Kuting talaga ay party-party. Totoo talaga yun, mga palangga. Ayon sa aking naulinigan, dahil dying na yung tatay niya, nagpa-party pa rin si Marcos Kuting, si Bongbong Kuting ninyo, si Polboronic. Kasi nga, parang wala siyang, yung pagmamahal niya kasi kung mahal mo yung tatay mo, okay? Kung mahal mo ang tatay mo, dapat nandoon ka sa tabi niya dahil dying na siya. Pero si Kuting, ayon sa aking naulinigan, mga palangga, ay wala siya dahil abala siya sa pag-party. Kaya hindi niya deserve na gamitin ang pangalan ng tatay niyang senior sa pagloko, pagbudol sa taong bayan. At ngayon ay nakikinabang ay si Lisa Ahas Araneta, at siya nga si Kuting at itong si Romualdez, at ngayon tinatraidor pa rin. Senator Amy, ilang beses ka na ba tinraidor ng mga Romualdez? But kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.